guys! Kami po ang Pamilya Gomez. Taga Marilao, Bulacan kami po. Ito po ang ang Part 2. second episode ng namin, trip to Hong Kong to Macau. Macau, Hong Kong, Gomez family trip. Nice. So ayun, yung unang video namin, guys, nakwento na namin kung ano mga ginawa namin doon sa anong oras kami umalis sa bahay namin. Tapos anong oras yung flight namin, anong nangyari pagkadating namin sa airport, ano yung ginawa namin bago kami sumakay ng bus. So ito na yung karuktong nun. So ayun na nga, pagtungtong ng 6 ng umaga, nakita na namin yung bus na sasakyan namin. Ito ay A21, tama ba? Going to Yes. Mongkok. Going to Mongkok yan. Yeah. Yun na. Tapos, kasi ang plano namin talaga, kasi may kausap kami about dun sa Ocean Park, binibenta niya na mura yung ticket niya. So, ang ginawa namin, bumiyahe kami ng maaga para iwan yung gamit namin sa aming tutuluyan. Ano tawag doon? Transient. Yun. Tutuluyan. So, yun na. Magsalita ka kaya? So, ayun. Dumating kami sa Mongkok na mga 6:30. O, ganun. Kasi medyo malayo rin siya eh. Dumating kami sa Mongkok ng 6:30. Pagbaba namin ng bus, hinanap namin yung yung tutuluyan namin, which is yung pangalan ng Sunny Day Guest House dito sa Mongkok. Yan. So yung ganun pala, mahirap pala siya hanapin kasi nasa loob siya ng isang establishment. Like ito, building to. Dapat pala ang hinanap namin yung pangalan ng building, hindi yung pinaka Sunny Day Guest House. Kasi etong building na to, punong-puno siya ng mga iba't ibang Transient House. transient house sa Iba-ibang loob. pangalan. Iba't ibang pangalan. So, mali kasi nagtatanong kami sa tao, sa mga tao dito, na nasan po yung Sunny Day Guest House, or yun nga, nagtatanong kami in English. So mali kasi hindi pala nila kami naiintindihan, saka dinidisregard kagad ng mga Pag dito, nagtanong mga ka sa tao kanila, dito. So ang senyas na kagad nila hindi, no, parang hindi Ganon nila sila. alam. So parang feeling namin hindi kami na-accommodate at the first time. So talagang Hirapan kami. nakakalungkot, nahirapan Grabe, talaga sobrang kami hirap. hanapin tong na to, transient na to. Sabagay kasi first time namin bumiyahe ng ibang So, bansa. di International. malingatan din talaga kami kasi dapat pala yung pinaka-building yung hinanap namin, yung pinaka-address. Eh, naka-indicate naman dun yun eh. Tsaka pangalawa doon, hindi kami gumamit ng ng translator agad. Yung kasi Oo. di talaga sila marunong mag-English. Although gumamit Ang kami alam ng na- Google Map, na-trace na namin, nandito na kami sa location. Pero Tapos hindi hindi namin namin makita alam kung kung saan siya. nasaan kasi nasa Sa loob loob pa siya pala ng siya isang ng mga building. building. Bali alam mo yung experience namin na to, parang grabe talaga kasi marami kaming pwedeng pagtanungan, maraming mga Chinese dito sa lugar na to, halos puro Chinese. Pero yun, napaka-limited kasi pero ng hindi sila Filipino marunong community. hindi sila marunong mag-English. Grabe. Tatanungin mo sila, ilalapit mo pa lang yung cellphone mo, papakita mo kung saan lugar. Sagot na agad nila, no. Kaya ayun, napakasakit ng ulo namin. Alam mo, wala So kami yun, tulog ginamit tapos na namin yung second option namin is gumamit ng Google Translator. Google Ay, Translator. medyo nagkakaintindihan na paunti-unti. Tapos noon nga, nakaakyat na kami dito, nakita na namin yung pinaka-hotel namin, building. Ayan, tapos Tapos napasok kami nung hotel. nakapasok kami ng building, tapos Sarado! nagulat kami, sarado. Tapos yun nga, Teka lang ba? Kasi ang check-in namin is 2 p.m. 2 p.m. pa. Pero dumating kami dito ng 7 p.m. Ay, 7 pero a.m. nung 7 nakaakyat tayo a.m. dito sa taas, Para ano ilipat na, yung mga baggage. mag-i-8 na Basta ganun. dumating kami dito sa building ng 8 a.m. Kasi inahabol namin yung oras. Dahil Kasi namin sa Ocean may Park. 10 p.m. yung Ocean Park. Expect namin, pwede namin iwan yung mga bagahe namin dito, yung mga gamit namin Actually, sa loob. hindi expect kasi talaga nag-email naman ako na ini-inform ko sila na maaga kami pupunta dito sa transient. So, nagre-response naman sila. Sabi nila, okay lang, 5 or 6 a.m. pwede na kami pumasok dito. Kaso nga lang, yun nga, hindi kami nagkaintindihan kasi through phone. So, yung pinaka-transient dito, mayroon lang cellphone, may telepono sa labas. So, una, hindi namin alam Hindi, paano ba siyang kumbaga, gamitin kasi puro Chinese. Hindi, kumbaga Oo. yung isang pinto na yon sa loob nun may 3 kwarto. Yun yung isang kwarto doon yung magiging amin. Kasi yung pinaka main door, hindi namin mabuksan gawa ng
hindi namin alam kung paano namin siya bubuksan, wala man lang katao-tao, parang walang nag-aasikaso sa amin. Tapos yung sa pinto na yon, sa main door, may telephone number, tapos may telepono siya. Tinawagan namin yung may-ari ngayon. Pero dahil yung may-ari hindi marunong mag-English, hindi kami nagkakaintindihan na naman. Actually, hindi yung pinaka-mayari, pinaka-front desk na sige, kumbaga yung basta yung nag-accommodate ng Guest. mga guests yan. Hindi kami magkaintindihan. May binabanggit siya number, tapos hindi naman namin alam kung ano May yung number binabanggit yan, basta siyang sulat lang kami, number. sulat. Tapos, habang kausap niya sa telepono, pinapasulat niya sa akin sa cellphone ko, kumbaga pinapatype ng asawa ko sa akin. So, nung tinatype ko, parang naiintindihan naman ng asawa ko kung ano yung sinasabi niya. 2098. Tapos sabi ng asawa ko, parang repeat again sa'yo. 20. Mali mama, parang ganun siya. Mali, ito pala 20, ganun, 98. Hanggang sa, kala namin yung sinasabi niyang number na yon Telephone. is telephone number para mas matawagan ba kung sino ba talaga yung dapat namin makausap, parang gano'n. Akala namin gano'n. Kaso nag-worry kami, bakit 4 digit lang yung sinasabi niya. So, hindi kami nagkaintindihan as in. So, wala kaming choice, parang hindi na lang namin sila kinulit kasi nga baka mangyari, mawalan kami ng book. Baka mamaya sabihin kasi wala kaming book. Baka mamaya, Kasi mainis mas na kawawa kami sa kami sobrang Stress. mainis sila sa amin kasi syempre ang aga-aga rin naman namin pumunta. Kumbaga alam mo yung pakiramdam pag niloko ka dito, wala kang magagawa. Ganun yung nangyari. Kaya sa amin. lumabas kami. Ngayon nung lumabas kami ng building na to, may upuan sa labas. So parang doon kami nag-stay ng almost 6 Tulog, hours. unti-unti, Iglip, ganyan. gano'n. Tapos nandoon yung mga baggage namin, yung bag namin. Parang talagang sobrang hirap. Parang Suffer. naka-experience kami doon na, natambay lang pala tayo dito sa tapos ginaganito tayo ng mga dito. Parang Sabi ko nga, nakapag-isip kami na sana pala, hindi na lang kami dito pumunta, sayang yung pera, parang hindi kami parang hindi alam mo yung yung nagkakaintindihan. exciting mo nung 3 months mula 6 hours nagpabook kami ka. nasa labas ng ng building na to. Tapos, Hindi yung experience na 3 months ka nag-antay makapunta dito kasi nakapag-book ka na eh. Anong nangyari? Bali, anong nangyari? Parang lahat yun, yung inis mo talagang sumabog kasi parang pangit pala dito sa Hong Kong. Ano ba yan? Grabe naman pala yung mga tao dito. Walang pakialam sa sa mga mga guests nila, hindi mga kami nasikaso. So yun, tapusin natin yung usapan doon. Pagdating na 1:30 PM, umakyat uli kami doon sa building. Ngayon, tinawagan uli namin siya, yung front desk. yung Nasa front desk na babae. Tinawagan uli namin para sabihin na nandun na uli kami at naantay na lang buksan. Dumating naman siya, asawa ng Diyos. Tapos yun, binigyan na kami ng yung pinaka-beep card nung pinto namin. Tapos yun, sinasabi niya na binibigay niya sa amin yung number nung pinto para makapasok kami sa main door. Kasi hindi nga kami nagkaintindihan. Kaya ang nangyari talaga, nagantay kami mag-alas 2, 6 na oras kami sa labas. Ganon. So, Yun. ganun pala yun, no? Ay, nakapasok kami sa loob ng kwarto, yun, medyo nakaluwag-luwag na kami kasi Binigay yung na kami, mayroon na kami papahingahan kahit pa paano. Misunderstanding lang pala. Nagkaroon na kami misunderstanding yan. Dapat So, pala yun na. nakapasok na kami ng maaga. Okay, cut muna natin kasi masyado na mahaba. Basta natapos tayo, nakapasok na kami, nagkaroon kami ng konting misunderstanding. Natulog kami sa labas ng 6 na oras habang hanggang mag-alauna, yun. Gutom. Kasi hindi mo magawang kumain sa sobrang inis, ganun. Inantay mo yung oras, yun. Okay na, cut natin. Wait nyo ulit yung next video namin, yung kartong nito. Okay.